Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Wait, sound check. Okay. Wait lang ah. Naka-wifi ko ba na kayo dito? Hindi ako nakuha. Sorry. Ryoji! Okay na po yan. Hindi ko kasi ito na. Pero luludan ko sana. Hindi ko pala maganda. Okay na po yan. Sige. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo pong lahat, inaanyayahan ko pong lahat na tumayo. At tayo pong lahat ay magbigay kapurihan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Lord, our God, King,
Set free.
amin sa panahon makarating kami muli sa inyong bahay sa bahan, Panginoon, upang purihin ang inyong pangalan. Nagpapasalamat po kami muli, Panginoon, na nandito kami sa inyong bahay sa bahan upang purihin ang inyong pangalan, Panginoon. At ang bawat isa po, Panginoon, ay bless niyo po, Panginoon, at ang mga kapatiran din po na nasa kanilang bahay, Panginoon, na nanonood po, Panginoon. Nawa po, i-bless niyo rin po sila. Gabayan niyo rin po ang bawat isa, Panginoon. At buksan niyo po ang isip at puso ng bawat isa sa narinig po ang mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Yun lamang po, Panginoon, at tinataas po namin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawag sa pagsamba, o sambahin niyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit sapagkat ang kanyang kagandahan o ay magpakailanman. Atin pong awitin ang ating prosesyonan. Amen.
manalangin. Aming Diyos, kami po ay muli nagpupuri at papasalamat sa umagang ito. Salamat po muli sa pribilehiyo na kami ay narito sa inyong masapan. Kami po ay sama-sama muli makikinig ng inyong pong salita. Sama-sama po kami nagpupuri at papasalamat sa mga lahat po, Panginoon, ng inyong kabutihan sa aming mabuhay. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng kami po ay narito at sa mga nasa kanilang tahanan, Panginoon. Salamat po sa mga buhay, Panginoon, na taglay namin kami po ay malakas malusay, Panginoon, sa mga oras na ito. Panginoon, sa mga kapatid namin na nasa kanilang tahanan, Panginoon, sila po inyong samahan. Pagkat sa ganitong pagkakataon, Panginoon, kami po ay may kanya-kanyang mga dala-dala sa buhay, Panginoon. Ngunit kayo lamang, Lord, ang tangi namin pinangahawakan, Panginoon, ang pag-asa namin, Panginoon, ay nasa. Kami po ay muli sa oras nito ay pakalinisin yung aming mga puso, Panginoon. Linisin niyo namin yung banal ng Espiritu. Ang banal ng Lord, upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Huwag po namin makita ang mga kamalian ng bawat isa, Lord. Hindi kami ay mag-focus, Panginoon, para sa pakikinig ng inyong salita. Sa mensahe ng buhay, Lord, ihanap mo sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. At ang inyong banal na Espiritu, Lord, ang siyang mga sa boses namin. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa aklat ng Lucas, Kabanatang 1, talataang 26 hanggang 38. Luke chapter 1, 26 to 28. Luke chapter 1, 26 to 38. Nang ika-6 na buwan na isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, nalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang nalay Jose, sa angka ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumaiyo." Datapwat siya'y totoong nagugulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung bakit kaya ito? At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luglugan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito sa ako'y hindi makakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay maglilihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan." At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya
ng anghel. Pinagpala ng Panginoong Diyos ang pagbasa at pagkarinig ng kanyang mabuting salita. Amen. Ipagsigawan na ikaw ang aming Diyos na mabuti, na magpasawalang hanggan. Panginoon, sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay at lakas na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinagkaloob mo ang isang mabuting araw katulad ng pagsikat ng araw na yan ay nagsasabing ikaw ang aming Diyos, ikaw ang liwanag sa aming buhay, ikaw ang liwanag mula doon sa aming kadilimang naranasan sa kasalanan. Ikaw ang liwanag na nagbigay sa amin ng katotohanan. Ikaw ang liwanag na nagbago sa buhay ng iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy na kami ay sa iyo ay nagpupugay, gumagalang ng papuri ng aming pagsamba at pagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa kasiglahan ng aming mga lupang katawan. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan na kaloob mo sa bawat isa sa amin. O Diyos, kami ay humaharap sa iyo ngayong umaga. Nalalaman mo, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga isipan. Nasaksihan mo ang aming mga buhay sa nagdaang 1 linggo ng aming buhay. Nakita mo ang aming mga pamumuhay, Panginoon. Kung nasumpungan mo, O Diyos, na kami ay may mga kasalanan, karumihan, mga pagsalansang at pagsuway sa iyong kalooban sa oras na ito sa aming mga puso. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong pagpapatawad. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong pangunawa sa aming kalagayan. Na sa aming pagsambay, nais namin, Panginoon, kami humarap sa iyo na may malinis na puso at dalisay na puso at isipan upang kami maging katanggap-tanggap, O Diyos, sa iyo sa aming pagsamba. Linisin mo ang aming mga puso. Ituwid mo ang aming mga mali at patawarin mo ang aming mga pagkakasala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga pagkakamali na ito ay lubos naming limutin. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin, Ama, na sundin namin ang iyong kalooban upang kami, Panginoon, ay hindi maligaw ng aming landasin. Salamat sa iyong paglilinis. Salamat sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng dalisay na puso upang sa aming pagharap at pagpapatuloy ng aming pagsamba, Panginoon, kami naging karapat-dapat na sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, ang aming bansa, ang kalagayan, Panginoon, na patuloy na nararanasan ng aming bansa laban sa pandemya nito. Dakilang Diyos, alam namin na hindi lingid sa inyo, Panginoon, ang kalagayan, kahirapan ng bansang ito, ang bansang Pilipinas. Aming itinataas sa iyo, O Diyos, ang aming kalagayan. Sa darating at nalalapit na Kapaskuhan, aming Ama, loobin mo ang iyong kapayapaan ay patuloy pa rin naming maranasan. Ang iyong kagalingan, ang iyong kalakasan, ang iyong pag-iingat, O Diyos, ang iyong pagsama sa amin. Aming Diyos, sa Kapaskuhan ito ay maunawaan namin na sa kabila ng kaguluhan ay may kagalakan kami. Na sa kabila ng mga kapahamakan at mga suliranin at mga pasanin, nakakasumpo kami, Panginoon, O Diyos, ng kagalakan at kasiglahan sa iyo. At yan ang dulot ng iyong Kapaskuhan, ng iyong kapanganakan. Ang maranasan namin, Panginoon, ng Panginoong Yesus, na dulot ay kagalakan ng Kapaskuhan. Salamat po sa iyong mga anak na nangarito. Iniwan ang kanilang mga gawain upang unahin ka sa kanilang buhay. Upang unahin ka, Panginoon, na ikaw ay sambahin at purihin. Kaya salamat sa iyo, aming Diyos. Maging sila ng mga naroon sa kanilang mga tahanan. Abutin mo, Panginoon, ang iyong mga pagpalang kamay at sila'y babaskas mo at pagpapalain ng iyong mga salita na kanila at sama-sama namin makapakinggan sa umaga po ito.
Dalangin namin, Panginoon, ang aming kapatid na Cyrus at Karen. Sa pagpano ng kanilang ina, O Diyos, ang kaaliwan ng Banal na Espiritu, ang pagkalinga mo sa kanila, ang iyong presensya at ang iyong kapayapaan, ang kanilang maranasan sa panahon, Panginoon, ng kanilang mga kalungkutan ito. Patuloy ang Diyos na sila'y samahan niyo sa kanilang kalagayan ito, aming Diyos. Ang Nanay Linda, ang aming mga magulang na ito, patuloy namin itinataas sa iyo, Diyos, ang kanyang kagalingan. Ang kapatid na Donya, ang kapatid na Josie, ang kapatid na Norma, sila na yung mga anak at yung aming Diyos, na aming mga magulang sa iglesia nito'y patuloy po namin silang itinataas sa iyo sa iyong mapagpalang kamay. Ay pagkakalog mo pa ang kalakasan, tulot ng iyong pagmamahal sa kanila, o aming Diyos. Sa amin na may mga pangangailangan, sa amin na may mga karamdaman, makakasumpong kami, O Diyos, ng inyong kaaliwan at kagalingan sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Nangako kayo, Panginoon, na kung kami tatawag sa inyo ng mayroong pagpapakumbaba, ay ipagkakaloob ninyo ang aming mga pagdalangin. Salamat sa iyong ginagawa sa aming iglesia. Salamat sa paggawain ng aming iglesia na nagpapatuloy, Panginoon, at nais namin, O Diyos, ng iyong templo ay maging kaaya-aya sa iyong paningin. Kaya nga naman, Panginoon, himukin mo ang pagkakaisa sa iglesia nito at pagtutulungan upang matapos ang iglesia nito na pinagkaloob mo at pinagkatiwala sa aming Ama. Kami iyong mga pinagkatiwalaan ng iyong mahalagang pakay sa mundo nito, ang iyong iglesia. Kasama-sama namin, Panginoon, itindi ang iglesia nito ng may kaluguran sa iyong paningin. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagbibigay ng kanilang mga paglilingkod sa kabila ng mga paghihina ng kanilang mga kalusugan at katawan. Naroon, O Diyos, nakakasumpong kami, nakakasumpong ang bawat isa sa amin ng ganap na kalakasan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, ito ang aming dalangin na may pagpupulit at pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po ang kapulungan. Ngayon po ay pakinggan natin ang mensaheng awit mula po sa Poro ng Liberayan.
Yun pong palakpak ng pagpupuri ang ibigay natin sa Panginoon. Hindi po yung palakpak sa choir. Bagaman salamat, purihin ng Panginoon sapagkat alam ninyo, yung ganong katataas ng mga nota ng pag-awit ay hindi biro-biro. Kanina tinitig na nga ako ni Ate Eva. Grabe kong medyo namamalat ngayon bunga ng ating panahon. Pero salamat at kami sinamahan ng mga maraming anghel sa aming pag-awit ngayon. At alam ko nakapaghatid ng pagpupuri sa ating Panginoon. Sandali po tayo manalangin bago tayo dumating sa mensahe ng Diyos. Aming Diyos, aming Panginoon, katulad ng aming inawit, ay nakapagbigay nawa sa iyo ng kaluguran. Kamukha, Panginoon, ang mensahe na aming mapapagbigan ngayong bagay, makapagbigay naman sa amin, O Diyos, ng kalakasan at patuloy na madama namin ang iyong presensya sa pamamagitan po ng salita na aming mapapag-aralan sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, magsalita kayo sa amin, kami po'y makikinig, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nakita ko ang ating mga kapatid sa Healing Stone at talaga namang nais kong makilala ninyo ang aking kumpare na kami magkakilala na. Siguro may mga mahigit 10 at mahigit na 10 mahigit na taon na ang ating kapatid na Rolly. Pwede bang tumayo ang kapatid na Rolly? Kapatid na Rolly, pwede bang tumayo ka? Yan. Salamat po. Palakpakan natin siyang muli. At Salamat ako nila na magkalapit dito. Ako po si matagal po sa ating pag-church. Ako lang medyo matagal na rin din ang ating simbate na ito sa buhay. Kahapon ko lang sa gagawin namin. Kaya ito po, maging kaya salamat sa Diyos na nakarating din ako ngayon. amen. At welcome kayo dito. Salamat kapatid sa inyong mga tugon na yan. At ang kapatid na Tina ay talagang nagsisikap na kahit sa malayong lugar, nariyan sila. Ang kapatid na Rachel, kapatid na Hannah, kapatid na Dennis, purihin ng Panginoon. Nakita ko rin kanina ang Angelo, paano ko ba ipakikilala ang kapatid na Mika? Kapatid na Mika, kapangalan ng aking anak na si Maika. Oo. Kapatid na Mika, pwede ba kayong tumayo? Praise the Lord. Ito ba ang unang pagkakataon na sila'y naparito? Unang pagkakataon. Magandang palakpakan yan. Praise the Lord. Kanina ay nasa lubong ko sila sa kanilang pag-akyat. At sabi ko, napakaganda ng ngiti ni Angelo. Alam niyo ba yung ngiti na sinasabi niyang namumungay ang mga mata? Kaya lang hindi nakita yata yung pagtugtog ni Angelo kanina. Nakita? Lalong pumungay ang mga mata ni kapatid na Mika. Ay, Diyoserang pastor. Diyoserang. Salamat. At nandito si kapatid na JNJ. Andito ang kapatid na Juliet. Nakita ko, pastor, sandali lang po. Pupunta lang ako sa dentista. Sisikipan po yung bakal ng ipin ko. Meron ho siyang anong tawag dyan? Adjustment. Sabi ko, kaya ko rin yan. May adjustable wrench ako dito. Kaya lang, kailangan ng eksperto. Salamat sa Panginoon. Chairman Oji, kung makikita ninyo ang laman ng ating church, tayo'y halos puno na sa umagang ito. Habang ang ating lipunan, ang ating pamayanan, ang ating bansa, ay maraming mga alingas-ngas na talagang kinakailangan ay tayo ay mag-ingat at tayo'y mag-observe ng ating mga patakaran. And I believe, mga kapatid, tayong lahat ay naandoon sa antas ng pag-iisip na yon. Kaya nga minsan,
ay napag-uusapan na talagang i-maintain natin ang pag-iingat sa ating pagsamba upang tayo hindi mapulaan ng ating kapwa. Mga kapatid, sinindihan ko na po ang ika-4 na kandila ng Adbyento. Ang ibig sabihin ng Adbyento ay ang ating paghahanda sa pagdatal o pagdating ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang pagdating dito sa sanlibutan. Yung ika-4 na kandila ay pinamagatang kong kandila ng himala. Kandila ng himala. Kung inyo pong mapapansin, mga kapatid, ang lectionary na dapat kong i-develop ngayon bago dumating ang Kapaskuhan ay tungkol sa mga kababaihan. Ngayon, mga kalalaki, mapansin natin dito, iilan lang sa Pildera Yemelip Church. Iilan lang talaga ang mga kalalakihan. Dominated tayo ng mga kababaihan dito. Palakpakan nga natin ang maraming kababaihan dito. At talagang ako'y humahanga din na sa isang iglesia, napapansin natin tayong mga ebangheliko, ay mas marami talaga ang mga kababaihan. Ngayong umaga ay masesentro po ang main character sa kababaihan, sa katauhan po ni Maria. Malimit, pagka narinig natin ang salitang Maria, ay tayo'y nagkakaroon ng dibisyon. Di ba? Malimit, kilala lang ang salita o pangalang Maria sa ating mga kapatid na Roman Catholics na mahal nating mga kapatid na ito. Ako'y humahanga sa kanila sapagkat binibigyan nila ng kahalagahan ano ang naging role, ano ang naging layunin ng Diyos sa babaeng ito na kung saan ginamit niyang daluyan upang maipanganak sa katawan ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, hayaan po ninyo ako na talakayin ko ang kahalagahan at aral mula sa kababaihang si Maria. Ang linggong ito ay tinatawag natin sa Kristyanismo na the Annunciation. Para ngayon nyo lang narinig yung Annunciation. Sa ating Christianity, meron ho tayong mga tinatawag na mga salita and I want you to study this furthermore. Gusto kong malaman ninyo ang mga kaganapan bago dumating ang Kapaskuhan. Yung tinatawag na Annunciation ay sa ibang salita ay proclamation from the word anunsyo. Ibig sabihin mayroong pagsabi, mayroong paglathala. So yung proclamation sa Tagalog, ang ibig sabihin ay paglathala. O isang taong bayan na mayroong naririnig ninyo na, kapatid, sa darating na alas 8 ng gabi ay darating ang ating mahal na Pangulo, nagngangalang Rogelio Castillo. Siya'y darating dito at inyong dalhin ang inyong mga envelope. Hingan natin siya ng aginaldo. Katulad ng anunsyo ng ating chairman kahapon, nakita nating nasa ibabaw siya ng bubungan at siya'y nananawagan, anunsyo, proclamation, nananawagan ako sa Pildera Yemelip Church na tayo'y magtulungan upang matapos na ang ating paggawaing ito. Tayo'y bababa naman sa second floor sa paghahanda ng ating anibersaryo. Ito'y napakagandang anunsyo. At talagang kapatid na OG, ito'y may kinalaman sa sermon. Kaya hinango ko ito yung anunsyo. At ano ba yung nilalaman ng anunsyo? At sino ba yung nag-anunsyo? Kagabi kung kayo'y narinig sa ating Pastor Joseph, proclamation ba yon? Anunsyo ba yon yung sabi ni kapatid na Joseph, Pastor, parang awa mo na. Parang awa mo na, Pastor. Nako. Kami mga pastor, minsan prophetic kami. Alam niyo ba yung prophetic? Nagsasabi kami ng totoo at pinakikinggan ng Panginoon. Pero hayaan mo, kapatid na Joseph, mga ilang pagdatal pa, ay baka malaman mo na at dumating na sa iyo ang proklamasyon. Ang anghel na si Gabriel ay isang pagkakataon ay sinabi ng ating talata ngayon. Tignan natin ang kasaysayang ito.
sapagkat napakaganda po ng dalawang aral na ating matututunan. Isang mga sandali ay bumaba ang Anghel Gabriel, malamang ito'y inutusan ng ating Panginoong Diyos upang ihatid ang proklamasyon, ihatid ang isang napakagandang paglathala o isinisigaw. Alam niyo, nung panahon ng mga Romano, lalabas ang maraming tao at doon sa mataas na palasyo, lahat nakatingin doon at naghihintay ng babasahin ng mahal na hari. Hear ye, hear ye, hear ye the word of the king. Yun ang sitwasyon ng panahong yun. Bumaba ang anghel na si Gabriel at naroon, dinalaw niya ang kababaihang ito. Ang sabi niya ay, ikaw ay mapalad. Ikaw ay mapalad. Sa araw na ito ay binibiyayaan ka ng Diyos. Alam ho ninyo ang meaning ng Maria o Mary. Natagpuan niyo na ba ang meaning ng Maria o Mary? Ang ibig sabihin po ng Mary ay God. Nasaan na ba ako? Salamin. Medyo nagkukulang na po ang aking pagtingin. Ang ibig sabihin ng salitang Mary ay beloved. Hango doon sa sinabi ng Anghel Gabriel na ikaw ay gagawin ng Panginoon na pagpapala sabagat ikaw ay beloved of God. You are a beloved of God. At noong sinabi iyon ng anghel na si Gabriel, ay walang nagawa ang ating kapatid na Maria, kundi siya ay magpasakop. Subalit tignan ninyo, mga kapatid, si Maria nung narinig niya yung anunsyong ito'y sinabi ng salita ng Diyos, siya po ay nagulumihanan. Siya po ay hindi nakaramdam ng hindi siya mapakali. Nababagabag siya. Ang sabi ng ating salita ay siya ay nakaramdam ng siya ay nagulumihanan at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Maaring sinasabi niya, bakit ako ay pinili? Sa dami-dami ng mga pipiliin ay ako ang pinili. Pero mapapansin niyo mga kapatid, doon sa verse 38 ay sinabi ni Maria ay ganito. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Bagaman siya po ay nakaranas ng pagkalito, nakaranas po siya ng gusto niyang mag-resist, gusto niyang umangal, nagulumihanan siya, nagulo siya. Sapagkat mga kapatid, ang mga kababaihan noon ay talagang hindi karapat-dapat nung panahong yon. Kapatid na Brenda, ang mga kababaihan noon, sila ay mga sekundarya lamang. At si Maria ay isang alipin. Pansinin niyo yung kanyang sinabi, siya ay isang alipin lamang at siya hindi karapat-dapat. Hindi siya nabibilang sa mga royal families. Pansinin niyo yun. Siya ay isang kababaihan na kung tawagin noon ay maralita lamang. O, bakit siya ang pinili ng Panginoon? Pero nung siya ay pinili at pinagsigawan ni Angel Gabriel, ang sabi niya, be it unto me according to your words, O Lord. Be it unto me, mangyari nawa sa akin, sapagkat iyay iyong sinabi, Panginoon. Ang ganda ng aral kay Maria na mapupulot natin ngayong umaga. Merong dalawang aral mula doon sa sinabi niyang, bagaman siya ay nagugulumihanan, bagaman siya ay gustong umangal sa kalagayan noon na siya hindi karapat-dapat, merong dalawang aral na matututunan natin, ikaw man ay kababaihan o hindi. Dalawang aral ang sinasabi sa atin ng famous line ni Mary, narito ang iyong alipin, Panginoon, mangyari sa akin ang
ang ayon sa iyong salita. Mga kapatid, pinamagatan kong Advent of Miracle, sapagkat merong aral na ipagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng dalawang babaeng involved dito ngayon. Kung mapapansin nyo, bago natin basahin yung from beginning to verse 26 down, pinakita doon yung aral kay Elizabeth na sinabi ni Pastor Joseph kagabi. Pansinin ninyo yung mirakulong unang nangyari. Si Elizabeth ay isang baog na babae. Hindi na siya kayang manganak pa. Maging ang kanyang asawang sino? Si Zacarias, na isang pari, ay hindi na pwede ring magkaanak sapagkat siya ay isang matanda na. Sino ba yung nanalo kagabi? Si Kuya Wawi at saka si kapatid na Gladys, no? Matindi yung kanilang mga pangangailangan. Kapatid na Brenda, nasaan na yung award? Meron. Oh, ang balita ko po yung award nung Quiz Bee kagabi ay isang music package. Ito'y binigay ng SM Shoemart. Yung kapag papasok kayo ng SM Sukat, yung bubulaga sa inyo may mikroponong ganon. Yun daw yata, kapatid na Brenda, ang award. Bini kapatid na Brenda, bira to si Pastor, nagpapahamak. Mga kapatid, pansinin ninyo ang mirakulo ng Diyos sa unang babae na ginamit niya bago ang Kapaskuhang dumating. Nagkaroon sila ng himalang pagkakaanak. At yun, parehong anghel ang nagsabi. Sino ba ang nagsabi na sila ay magkakaanak at ang kanilang magiging anak ay si Juan? No? At dito naman sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, ay pinakita na naman ang pangalawang himala sa buhay ni Maria. At ano ang nakita natin? Sabi ni Maria, papaanong ako'y magkakaanak? Papaanong ako'y magkakaroon ng supling samantalang ako'y wala akong boyfriend, wala akong asawa, hindi ako nakakakilala ng mga kalalakihan. Yun chairman ng patunay na si Maria talaga ay nakatago lamang. Siya ay talagang, kung sabihin natin sa ating legal na salita, siya ay isang birhen. Talagang she was preserved. She was born na i-preserve ng Panginoon. Hindi pa siya nakakakita ng kalalakihan, hindi siya nahawakan ng anumang kalalakihan. Hindi siya in-expose sa mga kalalakihan. At maging siya ay nagtataka, bakit ganito ang aking naging buhay? Si Maria ay nakatago lamang. Siya ay isolated woman na hindi pwedeng makakilala at madampian man lamang ng mga kalalakihan nung panahong yon. Hindi niya alam, may plano pala ang Diyos sa kanyang buhay. May plano pala ang Diyos sa kanyang buhay. Number 1 na mensahe ng himala kay Maria: miracles only happen if we only believe. Nung una, nagre-retaliate si Maria. Nung una, hindi ako karapat-dapat. Wala sa akin ang karakter na sa akin magmumula ang isang banal na anak ng Diyos. Hindi pwede. Sapagkat kami mga maralita lamang, ang darating ay hari ng mga hari, prinsipe ng mga prinsipe. Abay, hindi yata tama ito, sabi ni Maria. Pero anong sabi ng anghel? You are beloved. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. No? Tayo rin, mga kapatid, ay ganito minsan kay Maria. Kaya hindi nangyayari sa atin ang himala ng Diyos. Kasi mas marami pa yung ating pagsalungat sa kanyang mga gagawin sa ating buhay. Napapansin niyo, mga kapatid, minsan, bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Bakit kaya ako ganito? Na parang hindi ko nararanasan na ako ay pinagpapala ng Diyos. Abay, para tayong si Maria minsan. But lately, she realized na nung siya ay naniwala, miracle
do happen. Sabi niya, sa mundong nagugulumihanan, sa mundo na ginagalawan niya doon, ay mahirap maniwala sa sobrang kaguluhan. Mahirap maniwala na magkakaroon pa ng himala katulad dito sa ating nararanasan ng pandemya. Di ba? Aminin nating lahat, tayo'y kinakabahan. Aminin natin na minsan bumapasok sa ating mga isip na talagang tayo nagugulumihan na nahihirapan tayong intindihin ang ating panahon. Ganon din si Maria nung panahon yun, nahihirapan siya. But, makita natin sa kanyang pagkatao na siya'y nagpasakop, naniwala siya na ang mirakulong gagawin ng Diyos sa pamamagitan niya ay mangyayari sapagkat siya'y naniwala. Sapagkat siya po ay naniniwala. Mga kapatid, may kantang yan eh, yung miracles, meron bang awit yan eh, sa Disney ba yon? Yung when you believe. Miracles happen when you believe. Tama yung awit na yon. Si Maria po, sa bagay, tayong mga tao ay natural minsan na tayo ay mag-alinlangan. Na minsan nananalangin tayo, meron yung tatay kong pastor, nakaranas ng ganito. Ang tatay ko mahilig magdalaw ng may mga sakit sa ospital. Kasama niya ang kanyang mga elders. Napakinggan niyo itong storyang itong ganda. Nalaman nila ng isang miyembro ng kanilang iglesia ay mayroong terminal na sakit. Sa madaling sinabi niya, dadalawin natin at idadalangin natin ang himala ng Panginoon ay mangyari sa kanya. Sa madaling dala-dala niya yung 4 na elders at siya. Dumako sila sa kwartong iyon ng kapatid na ito at nanalangin sila. Halos humahagulgol sila ng pag-iyak sa pananalangin. Talagang pinapawisan sila, talagang sinisigaw nila, Panginoon, ipagkaloob mo ang himala ng iyong kagalingan sa aming kapatid na ito. Matapos silang manalangin, sila'y lumabas ng kwarto. Sinara ang pinto. At isang elder ang nagsabi, "Naku, pastor, wala na. Delikado na yan." Napatingin ang aking tatay, sabi niya, "Kapatid, nanalangin tayo ng himala, ng kagalingan. Pagkatapos sasabihin mo na, naku, kumbaga ilang hindi na lang nakapirma dyan, wala na yung pag-asa." Nalungkot ang aking ama. Sapagkat ang aking ama ay naniniwala na mayroong himala sa Diyos if you only believe. If we only believe. Ganon si Maria. Bagaman siya hindi karapat-dapat, pero naniwala siya na siya ang daluyan ng magiging pagpapala sa ating sanlibutan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mangyari nawa sa atin na makita natin ang himala ng Diyos sapagkat tayo'y naniniwala na kaya pa rin gawin ng Panginoon na bumuhay ng mga patay, gumawa ng himala kahit na sa mga imposibleng mga pagkakataon katulad ngayon. Amen? Ikalawa, mga kapatid, na aral natin kay Maria, hindi lamang miracles do happen if you believe, but miracles do happen if we submit. Hindi lamang ang himala ay nangyayari dahil tayo ay naniniwala. Sa ikalawang pagkakataon, ang himala ay mangyayari dahil tayo ay nagpaparaya sa Diyos. We submit to God. Pansinin niyo doon sa verse 38. Mangyayari nawa mangyayari nawa sa akin ang nais mo, Panginoon, mangyayari nawa sa akin sapagkat iyong sinabi. Nakita niyo yung submission ni Maria. Nangyari lamang sapagkat ipinaubaya niya ang kanyang sarili na gagawa ang Diyos sa kanyang buhay.
mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. Nagtataka ba kayo mga kapatid kung bakit ang ating dalangin, maging ang dalangin ng Panginoong Kristo, yung Lord's Prayer, ay nagtatapos, hindi sa aking kalooban, kundi sa kalooban mo, aming Ama. Pagkatapos ay Amen. Ang ibig sabihin ng salitang Amen, mangyayari nawa o siya nawa, mga kapatid. Magdudulot lamang ng kagalakan at kapayapaan sa ating kalagayan kung tayo ay totoong nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan nilalabanan po kasi natin Minsan, ipinakikita na ng Panginoon ang kanyang kalooban na andun pa rin ang ating disbelief. Minsan, ipinapahayag na maging sa ating mga kausap ang kalooban ng Diyos. Pero tayo'y nananatiling nagda-doubt pa. Mga kapatid, alam ni Maria na ang sanggol na taglay niya ay tatawaging prinsipe ng kapayapaan at ang dala nito'y kagalakan sa mundo. Kaya siya'y nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng ating Diyos. Ito ang dalawang karakter ni Maria na kinakailangan natin sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. Kung nais natin ng ating buhay ay makaranas ng mga mahimalang pagkilos ng Panginoon, sa araw-araw nating pamumuhay, paniwalaan natin ang kilos ng Diyos at patuloy tayo magpasailalim sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Ito ang napakagandang aral mula kay Maria at kay Elizabeth. Ang kapayapaan at kagalakan ay mangyayari lamang kung tayo ay magpapailan lang, magsasubmit sa mahimalang Diyos, anuman ang pangyayari sa ating buhay, sapagkat hawak ng Diyos ang ating buhay. Pagpalain nawa ng Diyos ang mensaheng ito, mga kapatid. Amen. Sa harapan. Pakinggan po natin ang pag-awit ng mga kabataan. Golo. Praise, sound check. Malakas, malakas. Sound check.
Tayo po'y magsitayo, awitin natin ang awit ng paghahandog. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat sapagkat sa iyo ay mayroong himala sa aming buhay. Anuman ang aming kalagayan, aming Diyos, kayo'y gagawa ng himala ng kabutihan sa aming mga buhay. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maniwala at magpasakop ng lubusan sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay Diyos ng himala. Salamat sa iyong mga anak na mga narito, Panginoon, na andyan sa kanilang mga pagkakatayo. Patuloy, Panginoon, na nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga pagpapasalamat. Sama-sama kami, O Diyos, na nagpapaabot sa iyo ng aming taus-pusong pagpapasalamat, bunga ng mga mahimala mong pagkilos sa aming mga buhay. Bunga ng iyong mga pagkakaloob na minsan, Panginoon, hindi na kami karapat-dapat sa mga pagkakaloob mo, ay patuloy mo pa rin kami, Panginoong, pinagkakalooban. Salamat, Panginoon. Salamat po sa mga mahimala niyong pagkilos sa aming mga buhay. O Diyos, sa aming mga pagkakatayo ngayon, idampi po ninyo, Ama, ang inyong mga palad sa aming mga ulunan. At inyo kaming bendisyonan at basbasan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang alipin. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong Diyos, bunga ng kanyang mga mahimalang pagkilos at pagkakaloob sa atin. Kagalingan, kayamanan, kaligtasan ang siya nating tanggapin sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito at sa mga susunod na araw ng ating buhay. Bendisyonan kayo at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Amen at amen. Awitin po natin ang doxologia. Tanggapin ng bawat isa sa atin ng mayamang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasa mga langit, ang nagpapatuloy na pag-iingat at pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, at ang tanglaw, kaaliwan, pagkikipisan, kapayapaan at himala ng ating Panginoong Diyos ang maranasan natin mula ngayon at sa magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Awitin po natin ang ating awit prosesyonal.
Panginoon.